more than I can stand. The melody in your peace is overwhelming. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We welcome you tonight. We acknowledge your presence, Lord. We acknowledge your presence. Dahil dito ka sa kalagitnaan ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na binuksan mo na ang kalangitan para sa gawain ito, Panginoon. Binuksan mo na, tinagaloy mo na, Lord God, ang lahat ng gagamitin mo, Lord. Then inspired na sila, Panginoon, na meron ng anointing, O God, sa kanyang mga buhay. An anointing, Lord, na magiging inspirasyon sa bawat kapatiran, na maging daluyan na iyong mga salita. Let it be that tonight we'll be empowered by your Holy Spirit, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let it be tonight that we'll be inspired by your Holy Spirit. Hallelujah. Let this fire burning, O God, sa aming mga puso, Lord. Pag-alapin mo pa ang amoy na pinakatiwala mo sa aming Panginoon. Let it burn for you, Jesus. Let it burn to worship. Let it burn to serve you. Let it burn, O Lord, desiring you, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa mga oras ng Panginoon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa lahat na gagamitin mo na magagawa. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang talaga sa kanilang Panginoon. At sa gabi ito, Lord God, iklarahan na namin, Lord, hallelujah, that you will do something, Panginoon. Meron kang gagawin. We believe, Lord, na meron kang gagawin. It is you, O God, that works in this midst, in this place. And we know that you are here. At Lord, hayaan namin ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon, na magtatrabaho ka sa aming Panginoon. At ganito kami, Lord, standing in this holy ground and ready to do your will, O Lord. Ready to do your will tonight. Hallelujah. Lord, we give away. We give away for you. We give away. We give away. Lord, bigyan ka namin ng daan sa aming mga puso. Maghari ka, pumasok ang Panginoon sa aming mga buhay. Manguna ka, Lord. Thank you, Jesus. At sa gabi ito, Lord, we always declare that the great things is yet to come. Hallelujah. There is another glory, Lord, na ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa paglabas namin, Lord, na lugarin ito, Panginoon. Lord, bago na ang aming mga perspektibo, Lord, there is a renewal of the Spirit, Lord. The renewal of the Spirit, and Lord, lalo na, Panginoon, na sa paglabas ng lugar ito, Lord, there is a joy of salvation. Hallelujah. You restore, Lord, the joy of salvation in this place. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. At pangunahan mo ang gawain ito. Ikaw ang aming bisita sa gabi ito, Lord. Ikaw ang VIP, the very important person ang tao'y pagdangan. At kami, Lord, ay mga worshiper mo, Panginoon. At nalangin namin, Lord God, na aming lahat ng gagawin will be acceptable in your sight, in the name of Jesus. In the righteousness of the name of Jesus. Father, hallelujah, let the breakthrough, let the revival, hallelujah, let the victory begin tonight. Hallelujah, folded in 100 forms in the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. All you gave all the praises and all the adoration in the name of Jesus. Amen. Amen. Tayo po rin ito po. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, palang gabi po sa lahat, no? So, especially kay Kevin Nol, welcome back po sa Saudi Arabia. Kaya po, sa opening prayer po lang, talagang, ano no, po lang, doon na yung pag-alakan, kasiyahan. So, nagpupuri talaga yung ang Panginoon sa bawat buhay natin dahil yung gabing ito, no, inalaan natin yung ating sarili, kahit na tayo mga busy, no, to
mas talagang napakabuti ng Panginoon. So, nandiyan ko po ang bawat isa, no? Yes. Paano sa isang linggo na tayo, paano tayong mga naranasan natin sa Panginoon, nandito, no? So, amen. So, Parang iba ang tingin na. So, hindi, hininaan ko na po para yung bumbunan. Ever, Prescan, pagpalang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil dinako ako ng ang aking pagyapak ng Panginoon dito sa kanyang ubasan at papasalamat ako sa Panginoon sa kalipas na bakasyon ko dahil hindi na ako pinabayaan, hindi ako pinagkukulang. Dahil marami man akong plano sa aking buhay, pero the best pa rin ang plano ng Panginoon. Amen. Dahil pinagkatiwala ko na sa lahat sa Kanya. Nung pagpunta hanggang pagbalik. Dahil ang Panginoon lang ang aking sandigan, ng ating sandigan. At ang kailangan natin sa aspeto ng ating mga buhay. Totoo po mga kapatid, nung pagbakasyon ko, mula dito, inahanda na ng Panginoon kung paano gumalaw sa aking buhay. Andyan may mga kapatiran na ginamit hanggang sa mga extended family sa Pilipinas. Mga kapatid, kung paano gumalaw ng Panginoon, di ko alam, di ko maintindihan. Pero, plano ng Panginoon kung paano niya ako dinako hanggang sa pagdating sa mismong bahay namin mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, sa paglapag ko sa Pilipinas, December yun, maraming mga uwi, maraming mga magbabakasyon mga kapatid, fully book ng mga bus. Kung paano ako makauwi sa Cagayan. Pero hinahanda ng Panginoon lahat ng aking masasakyan. At lahat ng pinagkatiwala ng Panginoon ay dapat kong alagaan dahil siya yung nagtiwala sa akin at dapat natin ibigay din ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya puri ng Panginoon, nakarating kami sa noon niya mga kapatid, kasama akong pamilya, kasama ang pinagkatiwala sa akin, sa akin mga kapatid, hanggang sa nakauwi kami ng Cagayan ng madaling araw mga kapatid. Dahil hindi ko alam man magmanayaw mga kapatid, pinagkatiwala ko sa Panginoon at dalawa kami ng aking bayan magmanayaw mga kapatid kahit hindi ko alam yung daan mga kapatid. Kaya tayo magmanayaw, kaya dumaan sa daan mga kapatid na sa Nueva Ecija, pakahirap din dahil tag-ulan at dinako kami ng Panginoon na ligtas payapa mga kapatid. Ganun din sa mga kapatid ko mga kapatid na nagtagpo-tagpo kaming lahat, kung paano hinanda ng Panginoon, lahat ng mga plano nila mga kapatid ay kalooban ng Panginoon dahil kami nag-fellowshipping kasama ang mga pinsan namin at kung saan kahit may mga sitwasyon bawat isa, nandun pa rin yung itinatasang Panginoon mga kapatid. Kung mayroon mga sitwasyon na hindi maintindihan, iba-iba na yung mga idea, ang ginawa ng mga pinsan ko mga kapatid, pinatigil kami lahat at nag-pray. Alam niyo mga kapatid, nandun yung kapayapaan na binigay nyo. Kaya dapat natin hingin at ibibigay ng Panginoon ang kapayapaan hanggang dito sa pagbalik mga kapatid. At salamat ng mga prayer nyo at ganoon din sa pagbalik ko. Alam niyo mga kapatid, nakintay pa ako ng 18 hours yata sa airport kahit masama ng pakiramdam, pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Pagdating ko dito sa Dubai mga kapatid, na wala na yung mga karamdaman, wala yung mga sakit na karamdaman dahil ang Panginoon, nandun yung pangalan niya. There is healing in her name mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat mga kapatid, nakasama ko kayo sa gabing ito at may purpose ang bawat buhay ng bawat isa kung
kung saan nandito tayo para makinig ang mayamang salita. At salamat sa Panginoon at nandito ako ngayon sa gabi ito at nakita ko kayo, na-miss ko kayo mga kapatid. Amen. God is good, no? So, kahit saan po tayong, patuloy tayong iingatan ng Panginoon at ipagkatiwala lang natin sa Kanya lahat nating alalahanin. So, Amen. Praise Amen. Hallelujah. Ba't kinagdato? Amen. So, pasalamatan ko ang Panginoon dahil napakabuti sa buhay ko, mga kapatid. And pwede ba din palakpakan si Lord? So, kahit sa, mga kapatid, kahit sa ang pananampalataya naman natin, hindi naman napabase yan sa Tagalog, sa bago. Isa din sa lingkod niyo, mga kapatid. Alam mo na may mga sitwasyon tayo at dito natin magkakaroon ng opportunity kung paano natin ma-apply ang ating pananampalataya. Amen. So maganda ito nangyari, kapatid, kasi alam niyo mo na expired na yung license ko sa Saudi sa driving. Next month, so ni-renew ko, mga kapatid. So napakadali yung renewal. Amen. Tapos pabili ka lang ako. Bilis lang, mga kapatid. Right after, sabihin, nag-usap kami ng kuya, kailangan niyo mayroong appointment, no, mga kapatid. So ma-amaze ka. Tapos, kasi, pipick upin mo lang sa Moro, kapatid. So, doon to. Right after Sunday, amen? Sunday yun, kapatid. So, sabi ni Kuya Richard, so may kakilala kami, marami kami kilala Saudi. Yung itong Saudi ito, nakatutulong siya. Na, alam mo yun na, ini-email ko siya, pwede mo akong tulungan ngayon. Kasi alam mo yung na pupunta doon sa government sa Moro, kasi kailangan mo talaga ng Saudi kasi lahat doon. Usually, talagang pag-entertain nila, hospitality, kapatid, lalo na pag hindi marunong mag-English, yung mga parang yung mabibihan ka o hindi ka ma-entertain kung ano yung gusto mo. So, alam mo yung mga kapatid na at some point, merong scenario last time na ganun din scenario ito. Pero alam mo yung magkakaroon ka ng lesson learned ba na dito mahayag talaga yung kapangyarihan ng Lord, mga kapatid. So, since na usapin na Kuya Richard, ngayon, ang nangyari, mga kapatid, nimil ko yung katutubo. Ang sabi niya, Sunday, sa my friend, kasi mayroong turnaround, big turnaround dun sa Olifinto, yung katabing planta namin, kasi Olifintry kami. So my friend, sabi, today, I'm not available, but tomorrow, I will go with you. Kasi dati, sinamahan na rin niya ako sa tawag sa istimaran, sasakyan yung car, tapos hindi nakuha din. Kinabukasan, pumunta ako. The same way, sabi ko, Lord, wala akong kasama ngayon, pero kailangan pumunta ngayon. Kaya sabi ko, Lord, ikaw yung wasta ko. Alam mo yung kailangan natin munawaan, mga kapatid, na kung alam natin na si Lord, kung meron tayong Diyos na siyasamba natin, yung nagbabaking sa atin. Sabi ko, Lord, ikaw yung wasta. Yung wasta, ibig sabihin, backer ba? Na mangunguna doon. So amazing po, kapatid. Bakit? Kasi dito ko pinapaunawa, mga kapatid, na bakit ka kailangan ng isang katutubo kung kasama mo naman ang Lord na may control sa lahat. Amazing po, kapatid, na right after, nandun ako, ayan po, sa Muro. Alam mo yung mga Saudi lahat, kasi government office yan. Sabi niya, what do you want, my friend? Hindi siya tatanong, sabi ko lang, I want renew. Good thing, kasi bata yung katutubo, marunong mag-English. So, you want to renew driver license? Sabi, where is your appointment? Ako, my friend, I don't know this one. Hinanapatago ko na yung appointment. But, yung alam mo yung pananampalataya mo that you will go through. Sabi, okay, just line it, pumila ka dito, pumila ako. Alam niyo po nangyari, just only di aabot ng 5 minutes, nakuha ko na yung card. Kahit ang daming pila, ang bilis ka, mga kapatid. So, ganun po ka-amazing si Lord na pinapanawa din sa akin. Alam niyo, the same scenario na sinamahan ako ng kaibigan namin na katutubo, hindi na ko nakuha yung license ng pagmamayari ng sasakyan. Kinabukasan, sinabi ko po rin kay Lord na, Lord, ikaw yung wasta ko. Alam mo yung pagtitiwala natin. Some point, kaya sabi ko, kahit sa pananampalataya natin, hindi to dahil ang aras ko yan, tuturo. Makita kasi natin kung paano ba natin apply, na live out yung pananampalataya natin on how can we walk by faith. Kaya sabi ni Apostle James, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, kaya nga naunawaan ko, mga kapatid, kaya nga, alam mo, nagkaroon ako ng pagbabalik,
na pinapaunawa o tinuturo ng Lord, bakit ka ba maghanap ng iba? Nandito siya, nasabi, nandito ako eh. Kasama mo ako. Mga kapatid. So alam mo yung gano'n na pabor mga kapatid sa inyong lingkod na it's a miracle. Ang dami po mga kapatid. No? It's, gano'n dapat ang ating pamumuhay. Dapat ang ating paglakad sa day-to-day is full of miracles, milagro. Hindi dahil kaya mo, dahil meron kang Diyos na all things is possible. Bakit? He is the God of possible. Now, kaya nga mahalaga ito mga kapatid kasi in some point, kaya ko nang babanggitin yung mayroon tayong kakilala na nagtitiwala din mga kapatid sa pagre-renew din ng license niya. So, ang nangyari is, ayoko lang ipinpoint kasi baka maano siya kapatid kasi sa ding kapatiran din. Sabi niya na papatulong nga siya magpa-renew ng license. Ngayon, pag dating nila doon mga kapatid sa sa opisina, fixer pala ang nadatnan. So alam mo ba gano'ng hiningi mga kapatid? 2,000 sa Brad, sabi ko sa kanya, ang license ko na na-renew, ito lang yung bayad. Yung sa'yo 4 times kamahal. So imagine yung mga kapatid. Sabi ko, in some point kasi, pinapangunahan natin si Lord. Ganun ang nangyayari mga kapatid. At in fact, ginagamit na tong isang mananampalataya na to. Medyo, kung papasin niyo, medyo malago na rin siya. Or sabihin na, matatag na, malalim na, mga kapatid. But pag may mga times kasi kapatid, katulad sa akin, aminado ako mga kapatid na, alam mo yun na paano si Lord na siya ang gumawa ng kaparaanan na hindi niya pinapahintulutan na example sa akin, hindi niya pinapahintulutan na magkakaroon ng yung matutulungan ako ng Saudi, mga kapatid, willing naman siyang tumulong. But dito kasi natin makikita na sabi ng Lord, be still and know that He is God. He will be exalted in all nations. Manatili ka at may taas ang Diyos sa buhat buhay natin. Kaya nga, sabi ko, Lord, ipatutuo ko yung kabutihan mo kung paano ka gumawa. Kaya ang pagiging Kristiyano mga kapatid, mayroon po sitwasyon, wala namang exempted. Pero it's stress-free. Kung marunong tayong magtitiwala sa Panginoon, sa magagawa ng Lord sa ating mga buhay. Kaya amazing mga kapatid, at alam mo yung sa sitwasyon na yun mga kapatid, minsan kasi ito kasi minsan ang tao mga kapatid, minsan kasi may katigasan din ang ulo. So katulad sa mga Israelites, matigas yung ulo kapatid. Same din sa akin. Alam mo yun na ginawa ng Lord noon, tapos ngayon din, nag-email pa ako para may makasama. Kasi nga, of course, normal naman talaga na sa mga government, mga offices, kailangan mo talaga may Saudi kasi yung sa Arabic language, mga kapatid. Pero dito natin maunawaan mga kapatid, personally, dito pinapaunawa ng Lord sa akin, anak, bakit mo ba kailangan ng ganun? Nandito ako kasama kita. Sabi ko sa Lord, ikaw yung wasta ko ngayon. Ginaganon ko pa si Lord mga kapatid. Yes, we are surrounded by the favor of the Lord. That is in sa book of Psalms. Nakapaikot dapat ang mga pabor sa atin mga kapatid. Kasi doon tayo mga kapatid, kung paano si Lord gumalaw. Kaya nga, amazing po kapatid, kaya nga yung sa buhay ko, do kapatid, hindi naman sinasabi na I am yung talagang walang lapses, walang tinatawag na mga ups and downs. There is kapatid. But the thing kasi mga kapatid, tandaan natin ito, si Lord kasi sa mga pabor na Lord, hindi niya titingnan kung ano yung nagagawa natin. Titingnan niya kung hayaan ba natin siyang gagawa sa ating mga buhay. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Pagdating sa favor ng Lord, hindi siya sabi, example, itong kapatid na to, itong anak ko to, sinungaling to ngayon, bawal to, dito makaano ng pabor. O hindi to ngayon nag-aano. Mayroon pa sa hindi guys, gumagano ang Lord mga kapatid. Tandaan natin, minahal tayo ng Lord, yung makasalanan pa tayo. Tama po? Hindi yung gumawa tayo ng mabuti, saka tayo minahal. Pinili niya tayo mga kapatid, nung makasalanan pa tayo. The same way sa favor ng Lord mga kapatid. Ang pabor ng Lord hindi nababase sa ating mga sa ating mga ginagawa sa Kanya. Kaya nga kung maranasan natin ang kabutihan ng Lord, susunod yung mga magandang gawa. Kasama ng katulad ng ganito mga kapatid. Kaya amazing po mga kapatid, kaya at some point na drive ako na alam mo yon na sa kabila ng yung buhay kapatid, pinaparanas pa rin ng Lord ang kanyang milagro. Pinaparanas pa rin ng Lord ang kanyang mga pabor. Mga kapatid, pinaparanas pa rin ng Lord kung paano siya kumilos ba na, alam mo yun na, doon nga, mga kapatid, the same way din na, alam mo yung, di ka mag-aantay ng matagal. Some point, expected mag-aantay ka doon ng matagal eh. Pero just less than 5 minutes. Maybe 2 minutes lang mga kapatid. Amazing yun. Yung ganun pong, mga kapatid,
ganun pong paggalaw na Lord, ma-miss ka. Kaya nga, yung pagdadalo natin sa gawain, hindi lang ito mga kapatid na yung walang mapupuntahan. Dahil ito napupuntahan ang ating mga pagpapagal. Yung sabi ng Lord, di ba? Ang ating mga pagpapagal sa Panginoon ay hindi mawalan ng kabuluhan. 1 Corinthians 15:58, mga kapatid. Kaya nga, napaka-amazing po kapatid. Sa lahat, maraming sitwasyon mga kapatid sa buhay ng yung lingkod, maraming mga pagkakataon kung paano po si Lord gumalaw. Kaya nga yung sa kapatid kayo, nag-uusap kami, ang sabi ko, karoon ka na ng lesson learned. Sabi, kaya mo palang gawin yun, pumunta ka pa sa fixer. Oo, nandun yung desire mo. In some point, hindi mo kinukumit yung ways mo sa Kanya. Sariling kaparaanan ang gagawin mo. Kaya sabi ng Lord, commit your ways unto Him. Mga kapatid. Ibig sabihin, yung ating paglakad, ang ating pamumuhay, dapat ipagkatiwala natin sa Kanya. Kasi ano po ang sabi niya mga kapatid? Commit your ways at ang ating mga plano is magkakaroon ng katagumpayan. That is book of Psalms. So the fulfilling life, yung satisfied life, yung the life in the fullness, yung buhay na kasiyasiya na sinabi ng setan ng Diyos, yung buhay na puno ng kagalakan sa kabila, you are in the midst of the war in this world, sa kabila ng digmaan, anumang not physical, digmaan sa emosyon, digmaan sa sitwasyon, sa lahat na, sa company man, sa pamilya man yan, mga kapatid, dito natin makita, kapatid, kung paano ka bibigyan ng Lord ng pabor. Dahil anak niya tayo. So yan po ang amazing mga kapatid. Kaya sabi ko, kaya kinikwento ko sa mga kapatid last time now, on how the Lord will make the way for you, to make it easy for you, mga kapatid. So ganun po ang pananampalataya, mga kapatid. Hindi lang tayo dito na lang tayo yung banjing-banjing. There is something, mga kapatid, that mayroon pong magagawa ang Diyos at sa Kanya wala pong mahirap. Kailangan lang natin, mga kapatid, maunawaan o magkakaroon tayo ng paglakad na mai-commit natin sa Kanya, yung dependent natin sa Kanya, para yung buhay natin, alam yung you are satisfied and fulfilled life in the life of Christian, na mai-enjoy mo. In short, mga kapatid, mai-enjoy mo ang buhay mananampalataya. Yan po ang nais ng Lord, kaya nga He came to give us life. And this life will be the fullness. Kaya nga, amazing na yung kapatid na yon, mga kapatid. Sabi niya, oo nga, kuya. Sabi niya sa akin, sige, sa susunod. So, 10 years. Kasi 10 years naman yung mga license ngayon sa Pilipinas at dito. 10 years, saka pa magmumulat. Kasi alam niyo po mga kapatid, alam mo, akala niya mapadali, is same way, is ganun din na mangyayari. Napamahal ako, sabi ko, napamahal ka pa eh. Tinan mo ngayon, is laki ng binayan mo, times 2. Kumbaga, kung ikaw na lang naglakad doon, is ganun babayaran mo. Anyway, mga kapatid, is ganun din sa buhay ko, mga kapatid, no, na alam mo yung gagawa ko ng pagkaparaanan, pero pinipigilan ng Lord, mga kapatid. I am sure there will be no accident sa Panginoon. Kasi nais kasi ni Lord na ipakita niya kasi sa bawat sitwasyon, mga kapatid, tandaan natin, it is, nais mo ba si Lord na magsashine sa'yo, kapatid? Or nais mo yung kaparaanan ang gagawin mo? That is happening in the time of Old Testament, kapatid. If you let the Lord shine on you. Kumbaga, kapatid, siya yung tutulong sa'yo, siya yung gagalaw para sa'yo, siya yung magbibigay ng katagumpayan para sa atin. And I am amazed, mga kapatid, sa buhay kong ito. Latest po yan, no? Latest kasi last Sunday, kapatid, na mayroon ako na-renew yung license ko, kapatid. And that is how the Lord works in my life sa kabila ng sitwasyon, and I really praise Him, ako Lord, sa kabila ng yung buhay ko, ang pabor mo ay nanatili pa rin, kasi hindi naman atras abanti si Lord yung laban bawi. Ganon ang pabor ng Lord, mga kapatid. Pag binigyan ka ng Lord ng pabor, hindi niya yung binabawi. Amen? Pero nasa sayo kung gusto bang maranasan ang pabor. Yan ang pinaka-importante, paano natin maranasan ang pabor. Isa yan, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Aawit po tayo. Wala po yung aawitin ko. Wala po dito. Kahit po walang salamin, wala po talaga dito. Wala ba? Kahit po may salamin. Nandiyan sa harapan mo. Ito na. Buti na lang, hindi binabahay sa lamin. Purihin na po kayo. Magandang gabi po sa lahat. Hallelujah. Commercial lang po yung patalastas. Hallelujah. Tama po tayo. Masaya lang po. Masaya po ang buhay ng Kristiyano, di ba po? Kaya po tayo naririto, not to burden ourselves. Huwag natin ilagay sa balikat natin kung ano yung bigat ng isang linggo na nakalipas.
Kaya po tayo naririto upang magpalakasan, magbigay ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sinasabi po dito sa kanta, lilim, manatili po tayo sa Panginoon. Amen? Samahan niyo po ako na ulitan ito. Pag nanatili po tayo, pihado, nadulog po yung kapahingahan na tunay na kapahingahan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa ito, kailan may di pababayaan sa'yo lamang natagpuan sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa damuhin, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa damuhin. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang natagpuan sa'yo lamang mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa damuhin, mananatili sa iyong piling na masumpungan ka sa damuhin, mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa damuhin, mananatili sa iyong piling na masumpungan ka sa damuhin. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo,
Pagsasambahin ka sana kong lihim, mananatili sa iyong piling, na masumpungan ka sana kong lihim. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kuya Edwin, paki-bless na yan. Praise God, palapakan natin ang Panginoon. Isang maganda o mapagpalang gabi sa bawat isa. Salamat sa pabor ng Diyos na natagpuan pa tayo na magkasama nagpupuri sa Panginoon. Siguro talagang higit na pagpapala yun sa makamundong pagpapala. Ano? Dahil pwede matulog na lang tayo pero niloob ng Diyos na marinig natin siya. I pray na marinig talaga natin si Lord. Amen. Kuya Edwin, paki-plus. Salamat sa Panginoon. John 3:16. For God so loved the world. Amen. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Salamat sa kanyang salita. Let the Word of God will imply and empower to our faith na makita natin si Lord na nagtatrabaho sa ating mga buhay through giving. Kung makita natin ang background mga kapatid, ang unang nagbigay ang Ama. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak na hindi nangungwenta. Binigay niya para magkaranas tayo ng totoong buhay. At hindi lang yung totoong buhay, buhay na kasiyasiya at masagana. Pwede? Kaya, marapat na pasalamatan natin si Lord sa lahat ng aspeto na mayroon tayo. One of the testimony mga kapatid na naranasan ko sa salita na yan ay nung mga panahon na i-invite ako sa gawain, ang goal ko lang noon, every Friday, kailangan nandun ako sa gawain na kagaya nito. Pero wala ang puso ko doon. Basta ipakita ko lang sa may bahay ko, sa mga kapatid na nag-invite, na nandun ako. Pero wala ako doon. I thought na ganun lang ang buhay. But one day, ang Panginoon magtuturo yan. It's not about because mayroong ginamit. Ang Lord mismo magtuturo sa atin kung paano ang prinsipyo na nais niya sa bawat buhay natin na maranasan natin in a unique way na makita niya na tayo ay tumayo at magpatotoo sa kanyang kapangyarihan at kabutihan mga kapatid. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na nag-umpisa si Lord sa ganong kaparaanan sa buhay. Ako po hindi ko naunawaan ang totoong pagbibigay. But one day, ang sinabi ng Panginoon, meron kang pwedeng ibigay sa akin, anak. Ibigay mo oras mo, ibigay mo talento mo sa akin, ibigay mo lahat ng kalakasan mong meron ka ngayon. I'm not requiring you the amount you have right now. Dahil kung mag-require ako, kulang yan. Kahit yung hininga mo. So pinaunawa ng Diyos yun. Gustong-gusto kong magbigay during that day, pero nung binunot ko yung wallet ko, a single real. At nung iniisip ko siya na pag ibigay ko to Lord, magkasala pa yung magbibilang kasi nilagay ko pa siya sa sobre. Pagbukas nung nagbibilang o yung umahawak, magsasabi pa yun na likod sa isip no na nagbigay ka pa. Pero dahil yun yung in-inspired ng Lord, ibigay mo lang. So binigay mga kapatid. Ang living testimony po noon, nagkaroon ng isang miracle si Lord right after 1 week, nakabili po si Nalin ng isang bahay. At yung bahay, yung may-ari mismong nagdala noon sa kanila. We don't know saan nanggaling yung financial, but one thing I'm for sure, si Lord po yun. At hindi lang doon nagtapos mga kapatid. Sa kongregasyonal, may isang ginamit si Lord. Hinanap nyo ang inyong lingkod. Ang sabi niya, meron akong ibibigay sa iyo, huwag mong buksan rito. Pero ang sabi ng Lord, ito ay kailangan mo doon sa sitwasyon na mayroon ka. At pagka-able ka na, huwag mo ibalik sa akin o sa aming pamilya. Dahil gagamitin ka ni Lord. Amazing, no?
At nung panahon na yun, sa Qatar, I'm talking to you in Qatar, nakapanahon na yun mga kapatid, malaking halaga siya. Napakalaking halaga. Dahil ang sahod ko po noon is 1.8. Di ko naunawaan kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ng inyong lingkod, but one thing for sure, ito yung nais ko maintindihan nating lahat, nais ko maintindihan nyo lahat, dahil papunta pa lang kayo pagdating sa lakaring ito pagbibigay, galing na po ako doon. Isa po akong madamot at maramot dahil pinagdaanan namin o naranasan namin yung kahit tinapay, hindi ka pagbigyan, may marinig ka pa. May kumakain, naghandaan sila, hindi ka ma-invite, pero may marinig ka pa. Kaya naitanim ko yun sa puso ko na pag kumita ako, hindi rin ako mamimigay. Pero binago lahat ni Lord John. Dahil pinaunawa niya itong salita na ito, mga kapatid. I pray na maunawaan din ninyo ito. Kung maunawaan niyo ito, ilakad niyo. Doon niyo makikita ang grasya ng Diyos. Kaya ba tayo nagbibigay? Why is giving important to Christians? If you claim you're Christian, if I claim Christian today, bakit napakahalaga niya? Na kung tutusin ang Diyos, ang Panginoon na mayroon tayo na nandun sa kalangitan, siya yung pinakamayari sa lahat na mayroon tayo. But yet, giving is an expression of obedience, yes, but also of gratitude, trust, and increasing joy. Pag nagsumunod tayo sa Diyos, when we say yes to the Lord, gratitude po ito mga kapatid. At hindi lang gratitude, nandoon yung pagtitiwala mo. Na doon sa pagtitiwala mo, mag-i-increase yung saya mo. Amen? God seeks out and recognizes those who worship Him. Yung hinanap ni Lord. The biggest holiday of the year was coming. 2024 po ngayon. Nawa may mabago. Leaving behind 2023. And people were pouring into Jerusalem. Where is your Jerusalem today, church? Wallet, trabaho, bahay, sasakyan, sapatos, damit. Ang gustong maintindihan natin ng Diyos, ang nais na sa atin maintindihan natin ito. Jerusalem translated as Al-Quds and meaning the holy or the holy sanctuary. It's cognate with a Hebrew word, Romanized Hakodes, apartness, sacredness, holiness of God. Pag narinig mo yung giving, hindi siya ordinaryong word. It is a gift that from the Lord. Galing siya kay Lord. Holy. Para sa sanctuary ni Lord. Living testimony. Di ba may kanta na sanctuary? Ano ba yung pagkalinyada nun? May kanta, narinig ako, kinanta natin yan eh. Assignment. If I am the sanctuary of the Lord, nandito dapat yan. Yung sacredness ng pagbibigay at ng holiness na galing sa Panginoon. Ganun po kahalaga ang pagbibigay ha, mga kapatid. Hindi po dahil nilagay dito sa gitna na magbigay ka kapatid, magbigay ka dahil evil ka. Take note, hindi po magkakaroon ito ng favor o ng grasya pag hindi mo ito makuha o maintindihan pagdating sa iyong pananampalataya. Do not give just because kailangan mo lang magbigay. Give with a sacredness. Yung sagrado sa pagkatao mo. Na kahit hindi mo ikwento, kahit, kaya nga sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Diyos, kung ano binigay ng kaliwa, huwag mo yung paalam sa kanan. Amen? Tayo, na ugali natin, sinusulatan pa natin eh. Ginagawa ko po rin yan noon, mga kapatid. Lalo nung pag tumutulong kami doon sa mga sanctuary sa Pilipinas, naka-announce yung account, o si brother, may pinadala ngayon ganitong buwan. Just because tinuro sa amin kung paano yung mag-tithes, paano yung mag-giving, paano yung tawag dito, offering, go for the flow. But one day, pinaunawa ng Panginoon. At nawa, maunawaan din natin, church, God want us to give. Nais ng Diyos na magbigay tayo. In what way, church? He wants us to be grateful and responsible for everything. Dahil kung hindi po responsible at grateful si Father, hindi po niya ibibigay si Son. Wala po tayo ngayon dito. Hindi po niya ipagkakatiwala sa atin ng nag-iisang anak niya. Just because He loves us and show the world how generous and faithful He is
to those who follow Him. May pangako po, mga kapatid. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Ito yung itinala ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter, nalala nyo? Chapter 9? Mga kapatid, under compulsion, for God loves a cheerful giver. King Solomon said in this way, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ang sabi ni Paul sa mga mananampal sa early Christians, your heart. Kung ano yung nadesisyonan ng puso mo na magbigay ka, yung sinasabing reluctantly. Anong ibang term sa reluctantly? Half-hearted ba? Alam niyo yung half-hearted? Yung bang nagdadalawang isip ka, bigay ko ba to, hindi, release ko ba to, hindi. Under compulsion, for God loves a cheerful giver. May significant po ito, mga kapatid. Dahil bakit? Pinangaral o sinulat ni King Solomon. Higit sa lahat, sa mga buhay natin, alagaan natin ang puso natin dahil nandito bumubuka ng spring of life o wellspring of life. Dahil kung ano ang laman dito, susunod lahat yan, mga kapatid. If you have joy today, amazing. This is necessary for at least 3 reasons. Because your heart is extremely valuable. Tayo po, bilang tao, hindi po tayo nag-guard ng worthless things. Pero yung nasa labas, mga kapatid, ang ginagwardyahan nila, yung mga worthless things. Pinapaganda ang bakod ng bahay. Talagang may mga CCTV pa dahil baka pumasok. Hallelujah. But I hope na makita ninyo yung kahalagahan at bigat ng pagbibigay, mga kapatid. God's purpose for giving, God's motivation for giving was love. He gave Himself in a person of Jesus, and God gave in response to our need. As we use this example for the basis of our giving, we must realize that the only giving God recognizes is giving wrapped in love. I'm not asking anything from you today. Did you wrap yourselves with love to the Lord? If yes and amen, kapatid, I'm telling you today, hindi mo maranasan ang samot-sanging sitwasyon kung sa bigat ng trabaho, mga kapatid, purihin ang Diyos with bender. Ang nasa harap nyo, welder fabricator po ko nung mga panahon na yun na nag-umpisang magtrabaho si Lord. Umuuwi kami 12 oras, yakap tubo, yakap yung mga ipipit up na mga pipe rack, mga kapatid. But the good thing is, the Lord is empowered that kind of situation. Ang sabi ng Lord, i-present mong sarili mo, ibigay mong sarili mo, one day makikita mo yung totoong pagbibigay. Ang amazing po si Lord, mga kapatid. Ang sabi ng Lord, just stand your ground. Matthew chapter 5 verse 42 in NIV version, give to the one who asked you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Sino po nagsalita dyan? Si Jesus po, mga kapatid. Panalangin ko nawa magbukas tayo. Even how good words you will read, you will hear, it will matter ang pananampalataya mo, kapatid, kung paano ka lumakad. Kung paano mo tinutulak ang iyong nilalakaran. Somehow, sa kasalukuyan, tayo po, ang dami nating nakikita, pero hindi natin nakikita ang mga personal natin. Are we able to walk on that kind of purpose of giving? I will give my time to the Lord. Mag-worship ako. Kahit hindi ko gusto yung makasama ko, I will come to worship you, O Lord. Dahil alam kong pinagpala mo ako. Darating ako, Lord. In whatever ways, in what situation and circumstances, I will present my body as a living sacrifice to worship you, Lord. Generosity is important to Jesus. Why? Apostle Paul quotes Jesus as saying, it is more blessed to give than to receive. Narinig po natin yan in Acts 20:35. Jesus is saying that when we give, whether it is time, energy, service, encouragement,
resource, or whatever it is, church, there is an even greater blessings than when we are on receiving end. Nakuha po, nakita niyo po yung kahalagaan, yung significant, mga kapatid. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano man yung binigay natin, time, unang-una pag-aari ng Diyos, energy, pag-aari ng Diyos, service, pag-aari ng Diyos, encouragement, pag-aari ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos na when we say imitate, i-reflect mo ako na start from your time today. Pero may naririnig ako, oras ang rason kaya hindi nakakarating to give to the Lord sa pagpupuri. Be careful what words to come out on our mouth, church. The more na magbukas ang windows ng kalangitan sa bawat isa sa atin, the more tayo makikita natin na ito pala ang purpose ng Lord sa buhay ko. Ito pala ang dapat pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. There is an even greater blessings than when we are on the receiving end. In Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Palakpakan natin ang Panginoon. I pray, sir, I'm not requiring you to give pray. I'm not requiring you to give that much. I'm requiring you to see Jesus on your life, on your personal faith, on your personal walk to the Lord. Nung panahon na nasa Qatar ang inyong lingkod, mga kapatid, way back 2010, 2011, I never give to the church. When the giving overflowing sa heart na nasa harap ninyo, hinanap namin doon sa Pilipinas, kanino kami gamitin. Sa kakarampot na halaga. I remember clearly, there is one church, or one sanctuary of the Lord, nag-request, pwede ka bang mag-extend ng Biblia sa mga kapatiran? And we decided, ano yung gastusin natin sa buwan na to? Ano yung sapat-sapat yung sobra? Ibili natin ng Biblia. At indeed it happened. And amazing po si Lord, mga kapatid. Siksik, liglig at umaapaw. At lahat ng siksik, liglig, umaapaw na yun, iniwanan yun. Just the same instruction of the Lord to Abraham. Sama mo si Lot. Iniwanan yung lahat, mga kapatid. But today, amazing ang Lord, mga kapatid. Yung sa likod ng isip ko na nawalan kami, pero ang sa likod ng isang anak ng Diyos, Lord, siksik, liglig at umaapaw, gagawin mo, ipakilala mo, Panginoon, yung mga lingkod mo. Amazing, mga kapatid. Yun yung joy. Hindi ikaw magpakilala. Si Lord. That's word of giving. And I will ask you today, I will not challenge, I will ask. You have faith. Ang pinakamagandang bibigyan ng seed, mga kapatid, sanctuary of the Lord. Those individual na hindi mo sila alam, pero nakapagparating ka ng seed, they are praying for you and your family and your work and everything. Amazing po ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po tumaya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hosanna to the highest. Maranatha, Lord, come with us. Come and purify our hearts today, Lord. Come in this church that you may uproot, Lord, the spirit that hinder a true giving in this church, Lord. Come, show us your face. Show your mercy in this church. Tanggalin mo, Panginoon, ang pagka-stingy namin, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Isus. Tanggalin mo ang pride of life, Lord. When we release something that comes from you, Lord, the honor is you. Lord, give us the joy of our heart. Give us the joy
that you promised, Lord, as David encountered, the joy of the Lord is my strength. Today I pray this church, Lord, that this church will be delivered, Lord. In the name of Jesus, kung paano mo dineliver, Lord, ang mga mananampalataya sa Book of Acts, Lord, that they encounter you, they encounter the Holy Spirit in their lives. Nagbukal ang totoong pagbibigay. Same thing, Lord, gawin mo sa tahanang ito na magbukal sa pagkatao namin ang totoong pagbibigay. Pagbibigay na mayroong kaligayahan. Lord, I do believe pinagpala mo ang iglesyang ito. Today I pray that this church will be delivered through giving. Start our lives to the Lord, to be a living testimony, to be a living sanctuary, Lord, a holy that will be able o magamit doon sa mga kaluluwang nangangailangan pa ng kaligtasan, Lord. Gamitin mo ang aming mga buhay. Gamitin mo kami na biyaya doon sa mga nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Punuin mo, Panginoon, ng iyong pagmamahal kung paano mo binigay ang isa mong anak sa bawat isa sa amin nang sa gayon magkaroon kami ng buhay na kasiyasiya at masagana. Lord, empower this prayer that our lives, Lord, will be filled in with your love today. I pray in the name of Jesus that the miracles will flow sa bawat isa sa aming mga buhay. Lord, we will trust you. As you said in your word, do not trust and lean on your own understanding. Instead, trust on you. Lord, we will trust on you. Huwag kami mananahan sa sarili namin kakayahan at kaalaman. Pagsus, Panginoon, ipagkatiwala namin sa inyo ang aming mga pagbibigay. Lord, gamitin mo ang mga buhay namin kasama ang pamilyang ito na ma-deliver kami, Panginoon, sa totoong pagbibigay. Pagbibigay na ikaw ang nag-design, Panginoon. And in that purpose, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na mailakad namin, Panginoon, ang purpose na ito. Help us to redeem our time. For this is the day that the Lord has made. And we will rejoice, Lord, because today, binago mo, Panginoon, ang aming mga prinsipyo pagdating sa pagbibigay, pagdating sa paglilingkod. Salamat sa gabi nito sa biyaya mo, Panginoon. Lord, nadatnan mo kami na pinagpala ang resources na mga meron kami, Lord. Cover them with your precious blood. And Lord, patuloy mo, Panginoon, kubiran ang iyong kapangyarihan ang sanctuary ito, Panginoon. Lord, patuloy mo gamitin ang mga buhay namin na tumayo para sa katotohanan mo, Panginoon. I pray that tonight, Lord, you have miracles sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Patuloy mong ingatan at ingat-yaman ang tahanan ito, ng sanctuary mo ito, Panginoon. Anoint him, lead him, give him the knowledge of your will, and sing, Lord, doon sa mga nagbibigay, bigyan mo sila ng kapayapaan at kagalakan, lalo na, Panginoon, sa kasalukuyan na ang bawat pananampalataya ng bawat isa will be aligned and inclined to your words, Lord. Today I pray and I declare by faith, pinagpala mo ang iglesia ito, Panginoon. Pinagpala mo ang gawa ng kamay. Ano man ang binibitawan, inahawakan at apakan ng mga lingkod mo, Panginoon, I pray that you will guard, Lord, and you will protect, Lord. You will not allow the devourer, Jesus. Hallelujah. Lord, I rebuke the devourer abroad in Jesus' name, na lahat ng pinagkatiwala mong kayamanan, literal, physical, hallelujah, sa bawat mga anak mo, Panginoon, ay mapangalagaan at magagamit na ayon sa kalooban mo. Today we will celebrate for you, Jesus. You open the windows of heaven for your children. Hallelujah. Hindi mo pagkukulangin ang bawat isa. Siksik-ligligan tumaapaw sa pangalan mo, Panginoong Isus.
Lord, you said in your words, we will never lacking something, Lord. Hallelujah. Because greater things are yet to come. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit, church, claim and declare your portion. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Panginoon, tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, yung malakas na malakas mga kuya.